Blessed Wednesday evening po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayong muling yumuko at tayo po ay magpauna sa panalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at magpakailan paman, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, ni Moses, Panginoon. Alam namin, Father God, na ikaw lamang po ang nataas namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. That your Holy Spirit be in each of every one of us, Panginoon, upang mabuksan po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at ang salita mo lamang po ang maitaas namin sa ngayong gabi, Father God. Ikaw lamang po ang mamutawi sa aking mga bibig, Panginoon. Naway masambit ko po lahat, Panginoon, ang nais niyong iparating sa inyong mga tagapakinig, gayon din po sa akin, Panginoon. Salamat, O Lord. Ibinabalik po namin ng papuri at mataas na pasasalamat sa inyo lamang sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. Tayo po ay nasa monthly theme pa rin ng Christ. Humility is the answer, manifesting servanthood. Yan po ay kinuha nila mula sa John chapter 13, verse 14 to 15. Sabi po doon, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Ano po ba yung purpose nito? Ito po ay act of service ng ating Panginoong Diyos to show us an example for us to follow po. Ano nga po ba ang Tagalog ng humility? Ito po ay pagpapakumbaba, katangian ng hindi mapagmalaki sa sarili, pagkilala sa halaga ng iba at pagtanggap sa sariling limitasyon na walang pagmamataas o pagbababa sa ating mga sarili. Ngayong gabi po, pagpulay-bulayan natin ang mga salita ng ating Diyos mula sa Proverbs chapter 22 verse 4. Ito po ay kinuha ko mula sa NIV. Ang sabi po doon, humility is the fear of the Lord. It wages our riches and honor and life. Kaya ang pamagat po ng nais kong i-share sa inyo ngayong gabi ay 3 points of humility. Ito po ay brief and concise lamang po. Ang una niya pong pinakitang punto sa akin ay number 1, denying ourselves before God. Kung tayo po ay may pagpapakumbaba, tayo po ay may takot sa ating Panginoong Diyos. We humbly bow down ourselves to the Lord our God by surrendering ourselves to Him. By being dependent on Him, we fully submit our ways and plans according to His will and control po. With this, we completely trust Him with faith and full respect po. Alam niyo po, having humility or pagpapakumbaba sa ating Panginoon means that we acknowledge that God's plan is always better than our plans. Meron man po tayo mga plano or gusto sa buhay na akala natin ay makakabuti, pero masigit pa pala ang inilaang plano ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Katulad na lamang po ng paglipat natin ng ating mga kumpanyano kung gusto nating lumipat or minsan may mga gusto nating bitiwan ng ating trabaho. Pero minsan po, meron din tayong dilema na parang ang daming uncertainties and question po, natatakot tayo mag-change ng path. Pero kung ano man po ang sagot ng ating Panginoon, yun po ang mas makakabuti. Katulad po nung dati nung nasa Qatar Airways ako. Sabi ko parang ang hirap yun bitawan kasi maganda siyang company. Tapos parang number one, during that time, number one airline siya. At gusto ko rin po yung management, yung pamamalakad nila. But then, naiwan ko po ang aking mag-ama dito sa Kuwait. And yun po yung dilemma ko. Pero syempre po, mas importante ang pamilya natin kesa sa ating career. Kaya pinagdasal po namin iyon. At ayoko din naman pong lumayo sa aking mag-ama. Although nabivisit ko po sila dito every month. Kaya ang sagot po sa akin ng Panginoon na bumalik ako dito dahil ipinagkaloob niya naman po sa akin ng Kuwait Airways. Pinagbuksan po nila ako ng pinto para naman po ako makapagtrabaho sa kanila. And of course, later on po, may susunod naman na chapter
para sa mga susunod na plano po. Ang sabi nga po doon sa chapter 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them His way. And of course po, when facing troubles or challenges, don't blame the Lord. Kasi inalaw niya yan dahil may purpose, di ba? Instead, ask guidance and wisdom po. At kung meron man po tayong mga achievements or accomplishments, no to self-proclamation po. I have done this and that from my own strength and knowledge. Instead, give it back to the Lord po. Acknowledge that He is the giver of whatever we have po, diba? Nais ko lamang din pong magbigay ng tatlong example sa Bible na nagpakumbaba sa ating Diyos Ama. Yan po ang unang-unang ating Panginoong Hesukristo dahil ipinagkaloob niya po ang buhay niya para sa bawat isa at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ay pagpapakumbaba niya sa ating Panginoong Diyos Ama. Gayon din po si Mary, ang nanay po ng ating Panginoong Hesukristo dahil sila po ay may plano na ni Joseph na magpakasal, di ba? Subalit siya po ay napuntis at isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay nagpakumbaba sa ating Panginoong Diyos at she fully submitted her life sa ating Panginoong Diyos Ama. At gayon din po, kay Apostle Paul. Si Apostle Paul naman po ay nakulong dahil sa pag-share niya ng mabuting balita. At kahit po siya ay nakulong, patuloy pa rin po siyang nag-share ng gospel doon sa loob ng kulungan. At yan po ay kanyang pagpapakumbaba sa ating Diyos Ama. Ang number 2 naman po na puntos ng humility, treating other people with humility. Alam niyo po, despite of our positions in life, always put your feet on the ground po. Stay low-key. Meron po kasi mga kilala yung biglang angat sa buhay, akala mo kung sino na sila. Minsan, kung ano-ano na yung mga naiisip nila na akala nila it's because of their own strength, it's because of their own knowledge kung bakit nila ito nakukuha. Let us never be boastful na akala natin lahat ng ating mga achievements ay galing lang sa ating mga sarili. Sa atin naman pong mga kanya-kanyang trabaho, kahit gaano po kahirap o pinapahirapan man tayo ng sobra sa ating workplace, always choose to show humility to others. Mas piliin po nating maging mapagkumbaba kaysa makipag-away po tayo or magsungit tayo at pilitin sila na maintindihan tayo kahit hirap naman talaga silang intindihin tayo. Dahil ito po ay magdudulot din ng hindi magandang pagsasama at environment po sa ating workplace. Instead, pakupain po natin, maging mapagkumbaba po tayo, ipagdasal po natin and let's try muling mag-usap po kapag okay na yung mga emosyon ng bawat isa. At kung pagod na po tayo, sabihin po natin, I work for the Lord, not for human masters. I work for the Lord, not for the human masters. Paulit-ulit po natin itong sambitin. Yan po ay nakalagay sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance. Alam niyo po, another example ko din po kasi sa trabaho namin, akala lang ng iba ay napakadali. Pero during boarding po, yan po talaga ang pinakamahirap na phase sa amin, lalo na po yung mga nasa economy kasi ang haba ng overhead bin. At ang mga overhead bin na to may mga 3 to 4 na small suitcase, mga trolley po and yung mga small suitcase na to ay mga 7 kilograms. Tapos bubuhatin mo siya pasarado. At syempre po hindi ganoon kadali, 'di ba? Lalo na po ay medyo nag-iedad na rin tayo at hindi naman din po ako nakakapag-exercise na. At maliban po diyan, during boarding time, ang daming hinihingi ng mga
pasahero po. Tapos isa-isa pa silang pahingi ng pahingi dahil sa sobrang pagod po. Alam niyo, napupunta ako sa kitchen at nasabi ko na lang, I work for the Lord, not for human masters. I work for the Lord, not for the human masters. At yung kaibigan, yung kasamahan ko po na Pilipina din, nakita niya na lang ako na nagsasabi ng ganun, pero siya inis na rin po. Dahil yun lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan, ang salita ng ating Panginoong Diyos at yung pagiging mapagkumbaba natin, dun pa rin po tayo panalo. At ang ikatatlo naman pong point ng humility, ito po ay humility leads to victory. It gives us blessings, favors, honor, and life here on earth. Take note po, not only here, but it will also reward us in the kingdom of heaven. Kaya po sabi po sa Psalms chapter 149 verse 4, for the Lord takes delight in His people. He crowned the humble with victory. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi po muli.